Mga problemang nakabinbin sa 2023, mabigyang solusyon na kaya sa pagsapit ng bagong taon. Ayon nga sa mga survey, ay dapat daw pagtuunan ng pansin ng Administrasyong Marcos ang ekonomiya at ang problema sa inflasyon sa darating na 2024. Pagdating naman sa political scene sa bansa ay talagang patindi ng patindi ang tensyon na nagaganap. Isa na nga rito ay ang internal conflict ng Uniteam Alliance. Ito ay nagsimula sa pagitan ni VP Sara Duterte at House Speaker Martin Romualdez na tila ba ay hindi na mapagkakasundo sa puntong ito. Nag-ugat di umano ang bangayan na ito sa pagkakatalsik ni former President Gloria Macapagal Arroyo bilang Senior Deputy Speaker. Ayon sa mga usap-usapan, inakusahan di umano ni Speaker Romualdez si Pampanga Representative GMA na may hawak sa mga articles of impeachment kontra kay Pangulong Bongbong Marcos, na dati ay kalihim ng Department of Agriculture na nasangkot sa kontrobersyal na Sugar Order No. 6, na kung saan pinirmahan di umano ito ng Pangulong Marcos. Dahil dito ay tinanggal siya sa kanyang naunang posisyon sa kapangyarihan ni Romualdez. Nagresulta ito sa pag-alis ni Inday Sara bilang chairperson ng Lakas CMD at kasabay nito ang pag-post niya sa kanyang social media ng isang cryptic message na idinaan niya sa Visayan language. Dito na nagsunod-sunod ang mga di umano'y anti-Duterte attacks mula sa pagkaka-disapprove ng confidential fund request ni VP Sara at ng Department of Education na nagdulot rin sa mga usap-usapang impeachment kontra sa kanya. Kasunod naman nito ay ang muling pag-imbite sa International Criminal Court para sa drug war campaign investigation laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At tila ginagamit nilang armas upang patahimikan ang kampo nila. Ayon naman kay former spokesperson Harry Roque ay pinayuhan na niya si Pangulong Marcos na talagang pag-isipang mabuti ang pakikipag-cooperate sa ICC. Ngunit tila ayon sa kanya ay dismayado ang Pangulong Marcos sa mga nakaraang alegasyon ni Pangulong Duterte at mga retiradong mataas na opisyal ng AFP tungkol sa destabilisasyon ng gobyerno. At mga planong tanggalin siya sa katungkulan sa pamamagitan ng kudeta. Previously, I disclosed that PBBM is seriously considering cooperating with the ICC prosecutor. Apparently, he was dismayed by allegations that FPRRD and retired military generals were plotting to remove him from power. In my opinion, the story is pure hogwash. Digong knows that if the military stages a coup d'etat, there will be extra-constitutional changes in the government. Both the President and VP Sara would lose their mandate. Why would a former president willingly destroy a nation he painstakingly brought to greater socio-economic heights? Would a loving father destroy the political career of his favorite daughter? Iba-iba naman ang pananaw ng mga netizens tungkol dito, merong mga hindi naniniwala at meron ding umaasa na sana ay matuldukan na ang mga isyu at mas pagtuon ng pansin ang mga mas malalim na problema sa bansa na kailangan ng agarang solusyon.